Nagsimba nga po ako nung kinabukasan eh. O dahil Easter Sunday yun, madaling araw yung pinakita. Nagsimba ako nun. Doon sa simbahan namin sa Fatima Hills. Sa Bulabud, Malinaw, Aklan. Nung kasalukuyang nagmimisa, ang hindi ko po makalimutan, tumatak sa isip puso ko, yung humili ni Father na example niya, na kapag ikaw ay gustong mag-military, kailangan mo nang dumaan ka sa training. At pag ikaw ay naka-training na, hindi basta maisasabak sa giyera, kailangan mong ma-equip. Ano ba yung mga equip? Mga sandata, panlaban sa kalaban, katulad ng baril, kanyon, o anumang panglaban sa giyera. So, kapag nag-training ka na, na-equip ka na ng mga sandata, saka ka palang isasabak sa laban. Kasi may alam ka na eh. At nung pagkatapos na ng misa, uwian na, paglabas ko sa pintuan ng simbahan, mga ilang hakbang lang, may naririnig akong dalawang tinig, nagtatalo sila. Di ko alam kung anong pinagtatalunan nila. Hanggang sa meron akong isang tinig na narinig. Sige, susubukin ko ito sa loob ng 3 taon. Ako naman, nagreklamo. Sabi ko, bakit ako pa? Ang bata-bata ko pa. Ayun. Kasi kanina, di ba, isang tinig lang yung naririnig ko. Ngayon, 2 tinig na. Kasi, kung maalala nyo po, di ba si Kristo ay sinubok sa wilderness ni Satan. Kasi bagong baptize siya nun eh. Diba, nagtagisan sila ng talino. Kasi alam ni Satan na si Kristo 40 days na walang kain. Kaya alam niyang gutom si Jesus. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay na ang batong ito. Ano sabi ni Jesus? Nasusulat din. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita rin ng Diyos. Ang pinupunto ko lang doon, nung sa time ng temptation ni Jesus Christ, ay mayroong manunukso at walang iba si Satan. At malamang naririnig ni Jesus ang binubulong-bulong ni Satan. Tinutukso siya. Pero si Lord, nagre-rely lang po siya sa salita ng Diyos. At ganoon din ang ginagamit ni Satanas. Ang ibig ko lang sabihin, ang busis kasi ng Holy Spirit at busis din ng Diablo o masamang espiritu na si Satanas ay iisa lang ang tuno. So paano natin madi-discern kung ang ating naririnig ay udyok ng Holy Spirit o kaya udyok ng bad spirit? Kasi pareho lang yung busis eh. Malalaman sa resulta. Kung ang naririnig nating tinig ay masama ang magiging resulta, lumalabag o kumukontra sa salita ng Diyos, malinaw na galing sa bad spirit yun o ipapahamak ka. At kapag naman gusto nating malaman kung galing sa Espiritu Santo ang tinig na naririnig natin, dapat sumasang-ayon siya sa salita ng Diyos. Hindi siya kumukontra sa salita ng Diyos. At ang resulta ay mabuti. Yun yung talagang galing sa Holy Spirit. Kasi si Satan po, tandaan natin, kaya niyang i-counterfeit ang lahat mula sa Genesis to Revelation na salita ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmarunong. Kailangan natin mag-rely sa Holy Spirit. Kahit anong galing pa natin, mapaglalangan ka ng masamang espiritu kung sa sarili lang tayo manananga. Kaya kailangan natin ng guidance ng Holy Spirit para hindi tayo maligaw. Kaya nga dapat tayo ay rooted sa Word of God. Kasi yan talaga ay alam ni Satan. Kung
magaling tayo, mahusay tayo, kung tayo lang, walang kwenta yun. Pagtatawanan lang tayo. Kasi meron tayong hindi alam eh. Kung tayo po ay very active 24 hours, tandaan natin, si Satan 24 hours in 7 days pa. Hindi siya natutulog. So kailangan natin na manangan tayo sa Espiritu Santo. Huwag tayong magmarunong, huwag tayong magmamagaling. Kasi sabi nga, ang kamangmangan ng isang tao, salita ng Diyos, ay yun ang makapagpapahamak sa atin. Ako naman ay wala naman talaga akong alam eh. Yung mga karanasan ko, kasi nung mangyari ang lahat ng iyon, ng pangitain na mula March 29, Biyernes Santo mismo ng 2002, katapos niya ng 5 magkasunod na pangitain, at nung nagsimba ko, ini-equip muna ng Lord yung mga gusto niyang hirangin. Katulad ng isang sundalo, kailangan mo na dumaan sa training, kailangan mo nang i-equip bago isabak sa gyera. Pagkatapos ng pangitain na yon, ang titindi na po yung mga karanasan kong problema. Di ko maintindihan. Bilang isang tao, hindi normal. Simula yung 2002, alam niyo po, iba't ibang mga pagsubok, problema ang naranasan. Pero yun pala ay bahagi ng pagkahirang ng Lord sa akin na dapat kong pagdaanan, dahil iyon ay equipping na pala yun. Sa pamagitan ng mga problema, mga suliranin na yun, na cycle na ganun din nangyayari sa ibang tao, na nung ako'y nasa Panginoon na, o nagkaroon na ako ng renewed spirit o newborn Christian, nung mabaptize na ako sa Holy Spirit dito sa Ambil mismo 2007, doon ko lamang po naunawaan nung dumating sa akin yung gift of understanding na yung mga problema, mga pagsubok na yon na naranasan ko ay pag-i-equip na ng Panginoon. Nasa pamagitan nun, doon din lalo akong nanalig sa Diyos. Doon tumibay yung faith ko. Kaya wag nating masamain yung mga problema, mga pagsubok na ating nararanasan. Ang mahalaga lang, hingin natin yung kaunawaan sa Panginoon kung bakit yung nararanasan natin. Kasi kung talagang tinawag ka ng Diyos, ang problema ay hindi dapat pinoproblema. Kasi bahagi po yun ng pagkatawag ng Panginoon sa atin, paghuhubog sa atin. Kasi kung talagang may relasyon tayo sa Panginoon, hindi niya i-allow o ipahintulot sa atin na tayo po'y subuking higit sa anumang ating kakayahan. Sa halip kapag nangyari yun, sabi nga, bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon upang magtagumpay. At kahit anong gawin ng diablo, ng evil, bad spirit, or si Satan, siya po'y mayroong limitasyon. Hindi niya pwedeng galawin ang mga nakipag-isa na kay Kristo na walang pahintulot ng Diyos. Katulad ni Job, di ba? Sabi ni Satan kay Yahweh, kaya lang naman yan sumusunod sa'yo. Kaya lang naman naglilingkod yan sa'yo kasi pinagpapala mo eh. Binibigyan mo ng magandang buhay. Kaya ano kaya kung subukin? Sabi ng Lord, o sige, subukin mo. Wag mo lang papatayin. So ibig sabihin, even ang bad spirit or ang demonyo o si Satan ay nagpipray din. Answer prayer pa ka eh. Lalo pa tayong dapat bilang isang tao ay mag-pray. Unahan na natin, madaling araw, mag-pray na tayo. Bawat gising natin, bago umalis ng bahay, mag-pray. Sabi nga na po nung lingkod, yung gusto mong maging pinagpala ang araw mo, paggising mo pa lang, isipin mo na agad na ang araw na ito ay magtatagumpay, malakas.
walang anumang disgrasya sa kuna. I'm blessed. I'm handsome. O kaya, i-declare mo, answer prayer in Jesus' name. O kaya, malakas ka, masigla, malusog, walang sakit. So, maging positibo. Kasi ang pagiging isang positibo ay nag-a-attract yan ng positive vibes. Yan. Magiging good mood ka sa buong araw. Kasi, yun ang ating inilagay sa ating isip at puso. Marami pa akong naging mga karanasan paglilingkod nung tinawag ako ng Lord.